Nakakakaba talaga yung interview no, sa teacher interview mo. Ako, yung video ko sa YouTube ito, halos 1 oras ako in-interview sa first school ko. And then sa pangalawang school ko ngayon, mas nakakakaba kasi sa personal yung interview, twice din ako nag-interview. So, 2 beses na ako kinabahan. But thank you Lord. At napasa naman, nandito pa rin tayo nagtuturo. Ito yung tip ko, especially sa inyo na nasa Pilipinas pa at you have an upcoming interview. So ito yung tip ko kasi hindi naman tayo hindi naman talaga super magaling mag-English kasi hindi naman yun first language natin. So ito yung tip ko sa inyo. So pag ito yung laptop nyo, hanapin nyo na yung sticky notes. Sticky notes. So yan, pag lumabas na yan, ito. So, yung sticky notes nyo, lagyan nyo ng mga notes dyan na mga importanteng mga words. At kapag nag-interview ka na sa video, nandyan yung mga notes. Depression and anxiety, parang normal na lang dito, lalo na pag nakaharap mo na ang mga bata. Yes, sa first year, parang ang struggle talaga. First 6 months, ang hirap. Kasi ibang-iba sila sa mga estudyante natin. And then, later on, parang masasanay ka na. Ngayon, second year ko na, medyo natututunan ko na paano yung... Hindi naman perfect ako na teacher, pero mas natututunan ko na paano mag-improve sa pagtuturo ko. And I'm expecting na to be a better teacher next year. Mas maibibigay pa ako sa mga estudyante ko. Kasi aside sa skills mo, kailangan mo talaga yung classroom management at behavior management sa mga bata. Kasi kapag hindi mo na matatalo kanila, hindi pwede, dapat ikaw yung nasusunod, hindi sila yung nasusunod. Medyo may takot kasi tayo kasi hindi tayo taga dito. So parang natatakot tayo mawalan ng visa or mawalan ng trabaho. Pero ilaban lang natin. Hello Ma'am Zine, Alayden. I mean sa US, ang parents bawal mamalo ng anak. So kaya matigas ang ulo, kaya mahirap yung disiplinan sa school. Hindi rin makuha sa tingin. Oo, pero I agree except sa makuha sa tingin. Yung makuha sa tingin, pwede siya. Medyo effective dito yung makuha ka sa tingin. And then, tayo mga Pilipino, natin, malumana yung boses. So, yun yung napansin din ng mga kaibigan namin dito na sabi nila yung mga Pinoy masyado daw malumana yung boses. So, kailangan i-improve natin yung medyo firm tayo, no? And kasi, ang laking pinagkaiba ng keep quiet compared sa keep quiet, listen to your teacher, kaysa sa listen to your teacher. Di ba parang may tono tayo, pero dito kailangan firm, stern yung boses. And then, sa disiplina naman, yun, as second parents, responsibility din natin kasi nag-teacher tayo. Hello Ma'am Faith, ang sabi ni Ma'am, ask lang daw siya, sweldo, 10 months or 12. Thank you. Depende po yan sa district, but usually, every 2 weeks, sahod mo may iba. Every 2 weeks, Monday, or every 2 weeks ng Friday, sahod na naman. So, kaya yung iba, yung annual salary nila divided into 24 paychecks kasi kahit summer na may sahod pa rin. Yung iba naman divided into 20 paychecks kasi yung 2 buwan wala silang sahod. Pero hindi siya magmamatter actually kasi yung annual mo naman talaga yung importante. Kung paano siya dinivide, hindi na yun magmamatter as long as monitor mo na natanggap mo yung exact amount, which is consistent naman dito. Makakasave ka talaga. JNR, best month to apply bro. Best month to apply is now talaga. May, kailangan may interview ka na. Nung ako is mga 3rd week of May ata yung interview ko. So mas okay talaga no pag earlier kasi may time ka pa maghanap ng visa sponsor, may time ka pa maghanap kung saan ka makakaloan ng pera pang alis. And then, kung meron ka ding makakilala na gusto rin mag-apply, at least tutulungan nyo yung isa't isa kung paano yung interview nyo. So, have more interviews, no? Minsan nakaka-disappoint kapag hindi mo nakuha agad. Pero, yung mga interview mo, napapractice mo yun parang, din siya, parang always rehearsal hanggang sa yung final interview, makukuha mo na talaga yung job offer. So, ako, 3 taon ako nag-apply. 1 beses lang ako na-interview. Pero nagdasal lang talaga ako na makuha ko yung job offer. Hello, Ma'am Queen P. Queen Pia, words back? Sir, ask ko lang po, paano po kayo nakapag-resign kahit may existing loan?
2022 po ako umalis. I don't know the policy this time, but on our time, 2 years ago na, no? Ang bilis, 2 years na pala ako dito. Wala naman silang sinabi. Yung importante lang is, mapasa mo yung resignation mo sa division. Tapos subdivision is regional level. After regional level is national level. So after ng national level, pwede ka na makakuha ng CFO sticker. So hindi ako nagpaalam na sa mga banks na may loan ako. Hindi naman sila, it will not hold you na hindi ka makakaalis naman. So ngayon, hindi ko alam yung policy ng DepEd about it kasi alam nilang ang dami nang umaalis din. So, yun, dapat may maiwan ka din na power of attorney kung sinong magbabayad ng mga utang mo. Papadalhan mo kapag nandito ka na. Hello ma'am, okay. First time ko interview, I failed sa interview kasi sobra akong kinabahan at nabulol. Oh, I'm sorry to hear that ma'am, but always take it as a challenge and always be grateful na na-interview ka kasi isa yung magandang practice para sa inyo para next time hindi ka na masyadong kakabahan. And then always pray, manood ka ng maraming videos para alam mo talaga yung ano yung isasagot mo. Yung sinabi ko na sticky notes na mga words, yung kaibigan ko nga in-interview siya, may Manila paper dun sa sa wall niya, nandun yung mga words, parang keywords na pwede niyang sabihin. Or try to answer the question talaga. Huwag ka pangunahan ng kaba. Ano yung talaga yung intindihin mo yung question. Tapos, tirahin mo talaga kung ano yung kailangan nila. Sabi nila yung iba kulang lang daw sa aruga. Oo, totoo talaga yan kasi hindi naman lahat din. Ang nasa isip ko, yung ibang parent, generational kasi yan eh. Hindi naman maibibigay ng parents kung anong hindi nila na-experience din nung bata pa sila. Ngayong modern times, no, we're trying to change it. Kung ano yung experience natin, ayaw na natin ipa-experience sa mga magiging anak natin. Nagtuturo ako ng Flores de Mayo since I was 16. Professionally, 21 ako nagturo. Ngayon, magta-30 na ako. So, ang tagal ko na nagtuturo talaga. And nag-i-exist talaga siya kapag hindi siya naturo sa bahay at hindi na feel na love sila, at doon natin ipa-feel sa school na we care for them, no? Para maganda yung future nila. Magto 2 years na ako dito sa Amerika, guys. So 2 years ago I passed my teacher interview. It was Our Lady of Fatima, and look what I'm wearing today. Yan, I'm wearing blue and white, di ba? So nag-a-apply ako dito, ang dami talagang relevant dates na napaka-importante sa akin. Yun nga, pumasa ako interview, Our Lady of Fatima sa Pilipinas. So after 2 weeks, nakatanggap ako ng job offer. Pumasa ako ng visa interview July 19, birthday ni Nay Remy, and was also my first day sa DepEd back in 2017. And then, dumating din ako sa Amerika, birthday nung lola ko na pumanaw na. Yung lola ko din, ang laging nagpa-practice sa akin mag-English kasi gusto niya ako mag-abroad since bata pa ako. So, pag nag-a-apply ka, maraming mangyayaring ganun, para mga miracle. Hello po sa mga nag-a-apply pa dyan. Meron po tayong vacancy. May na-receive akong email galing sa Nogales. Nogales is boundary na yan ng Arizona and Mexico. So, kung gusto mo pumunta ng Mexico, makakapunta ka agad kapag nasa Nogales ka. So, still in Arizona, ito po. So, makikita nyo dyan, Nogales. Hanapin nyo po sa Google Nogales. Meron po sila girls, physical education teacher, elementary teacher, 3rd grade, heads, girls, flag football, girls, physical education teacher. Applications between May 12 and May 19, 2024. So, may mga Pilipino na din dyan sa Nogales, no? May isa din akong kaibigan nandyan sa Nogales. So, please search it sa Google. And then, mag-submit po kayo ng application nyo. And don't forget to, pwede nyo rin email ang principal para mapansin yung application. Nakalungkot, 5 years yung cousin ko sa USA. Uwi din siya kasama family niya. Yes, that's the reality of J1 visa, no? 5 years lang talaga. Pero ang maganda dyan, 2 years ka sa Pilipinas, pwede ka naman bumalik. At pagbalik mo, pwede mga H1B yung applyan mo ng mga school.
mas advantage na kasi nakapunta ka na dito, mas mataas na yung experience mo. Pero yun nga, parang it will take you years para mag-adjust dito, no, sa environment, sa pagkain, sa mga bata. Tapos fully adjusted ka na sa 5 years, so uwi ka lang. Pero it's still a blessing and opportunity to be here. Kaya kung wala ka ng planong bumalik, wala na silang planong bumalik, dapat mag-ipon talaga ng pera para no need ka na bumalik. But mostly nga sa mga may family, may mga anak, goal nila is makabalik sila as na pwede sila maging resident for the future of their kids. Hi Ma'am Kiji, sir, ano mga dinala mo dyan sa US? And tips din po sa pagpack at pagbiyahe sa US. Ito po ma'am, nasa YouTube ko po yung packing tips. And then, ang pinaka-importante is yung mga documents mo. Importante yung documents. Pangalawa, yung mga gamot. Kasi kailangan dito ng prescription. So, kung gusto mo na meron kang gamot agad, magdala ka na ng Alaxan, Biogesic. Ako sensitive yung tiyan ko kaya nagdala ako ng probiotic powder galing sa Generics Pharmacy. Kasi yun yung ano sa akin eh. Sensitive yung tiyan ko sa mga pagkain. Ang dami kong dinala. Nung umuwi ako ng summer, nagdala din ako ulit ng mga gamot. Sa damit naman, maraming mabibilhan dito. Kung ayaw mo ng branded, meron namang thrift store para siyang ukay-ukay or second hand. Actually, dala ko lang dito isang 7 kilos, isang 22 kilos. Kasi hindi ko alam, pwede palang dalawang 22. Hello Ma'am Catastrophe Black. Sir, sa workmates or co-teacher, paano naman ang relationship? And mga activities din similar to lack sessions and incest dito sa atin. We call it here PLC, no? Yung PLC, learning, kalimutan ko na, no? PLC, Learning Center, something like that. So, oo, may once a month, may kami, PLC. Once a week. Every month, may training din. Before the school starts, 2 weeks din yung training. May mag-guide talaga sa'yo and willing sila tumulong sa atin kasi alam nila magsa-struggle yung mga bagong teachers, especially galing sa ibang bansa. Sa relationship, super okay. Nagbo-bowling kami, nagiinom kami, nagpa-party kami. So, maganda yung relasyon naman ng mga teachers dito and alam nila yung boundaries nila. Tayong Pinoy, parang oo tayo ng oo. Sila dito kung ayaw nila,